Pag wala ka sa sandala, sandala ka sa Panginoon. You got God. Huwag ka din gawing last option ng Panginoon. Dapat lagi yung first option. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Maraming usapan namin kahapon doon sa Bible study ng Brother Hensley. Tinanong ko yung mga yung Bible study namin. So, ano ba yung pangarap nyo sa pamilya? Yung common na gusto ng lahat. Gusto natin ng healthy na pamilya, yung hindi mo na kailangan alalahanin yung kainin mo sa susunod. Kapag naubos yung budget mo, meron na nakatagan. Yung mga ganon na wala nang karamdaman, wala nang kaaway-away, lahat masasama sa mundo. Pero pagkatotohanan po, kahit dito tayo sa mundo ito, hindi tayo excuse sa mga pagdurusa, sa mga pagsubok, sa mga trials. Kasi nandito tayo sa mundo ito walang perfect dito sa mundo ito. Walang buhay na perfecto dito sa mundo ito. Yung iba, mayaman. Pero yung health naman, nag-fail. Si Chris Aquino, di ba? Yan yung highest taxpayer isa sa mga highest taxpayer na artista lang yan. Yung tax pa lang yan, 20 million every year. So imagine kung gaano karami yung pera ni Chris Aquino. Pero ngayon sabi nila, nauubos na yung pera niya kasi 1.5 million yung gasto niya every day sa hospital doon sa US. Pero di ba madami lang yung sakit niya? Una kung magkaya siya, dalawa yung autoimmune disease niya. Tapos nagdagan hanggang meron ka naman iba. Di ba? So, walang excuse. Mayaman ka ba? Maganda ka, gwapo ka. Ano man yung estado mo sa buhay? Give excuse sa mga pagdurusa sa mundo ito. Yan yung dinala ni Adan kasi kasalanan ni Adan. Pinasok niyo yung kasalanan sa mundo ito. Pero ito yung dito, consolation, yung sinabi ni Paul sa atin. Pero sabi niya, gusto kong mag-focus muna tayo dun sa first part. For I consider that the sufferings of this present time, there are sufferings at present time. Habang nabubuhay tayo, merong mga sufferings. Okay, next. Merong dalawang klase ng suffering, Number one, ito yung physical, yung katawan natin, dito sa lupa. Pangalawa, yung spiritual naman na suffering. So, physical sufferings, papasok na dito yung iba't ibang pinagdadaanan natin. Physically, yung mga physical na karamdaman, yung nararamdaman kasi ng IRA. Pwede siya uminom ng pain reliever, yun, mga ganun, Yung mga pain na na-experience natin dito sa mundo. Yung mayroong magkaramdaman or mga problema sa buhay. Okay? May mga causes yan, yung mga physical sufferings natin. Yung mga pagdurusa natin, yung paghihirap natin, physically, sa katawan ito, minsan may mga kadahilanan. Minsan, yung natural, yung nandiyan na talaga, hindi mo may iwasan, Sa Ecclesiastes 9:2, sabi niya, all things come alike to all. One event happens to the righteous and the wicked, to the good, the clean, and the unclean, to him who sacrifices and him who does not sacrifice, as is the good, so is the sinner. He who makes an oath, he who fears an oath. So sabi niya dito, basically sinasabi ni Solomon dito na yung masama at mabuti, parehong nangyayari sa masamang tao at sa mabuting tao. Sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Yung may takot sa Diyos at yung walang takot sa Diyos, pare-parehas at nararanasan yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito. What happens to the sinner, happens to the righteous.
sickness, calamity, yung mga hereditary illnesses. Ano, yung mga may mga namamaan ng sakit eh. Parehas na may sakit sa puso yung mga magulang ko, kaya ako meron din. No? So, may mga sakit na namamaan eh. Hindi natin maiwasan yan eh. Yung mga natural causes. Yung mga, actually, yung mga autoimmune diseases na ipapasa ng magulang, sa magulang. Hindi ba ito yung ano, hindi ba yung papasok sa generational curse? Yung mga ganitong bagay, ano? So, yung mga ganon, ano? Or, maaaring nagpapaya tayo sa ating kalusugan. Nagkaroon tayo ng karamdaman. Hindi ka naman call center agent, pero hindi ka natutulog sa gabi, magkakaroon ka ng karamdaman. Yun yung natural na mangyayari. Di ba? Kapag inaabuso natin yung ating katawan. Yan. So, sabi doon sa sigarilyo, cigarette smoking kills. Tapos, number one, meron pa nakalagay pa yung mga cancer dyan eh, yung mga natural cancer. Tapos, hindi ka pa rin sige. Di ba? So, mangyayari yun. So, kung ano yung mangyayari sa masama, maaaring mangyayari sa mabuti, ito yung makakaiwas sa mga bagay dito sa mundo ito. Minsan, mga pagkain na kinakain natin, it can cause sicknesses. Yung nakakapagbigay sakit na pagkain sa mabuting tao, nakakapagbigay din ng sakit sa masamang tao. Parehas, ano? So, we suffer. Say, mabuti ka man o hindi ka excuse. Sabi ko nga dun sa binabaybos natin namin kahapon, try natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon. Hindi naman tayo yayaman. Hindi naman mawawala yung mga problema natin, pero iba, gagaan, ba yung paggalama kapag meron kang Panginoon, no? Okay, next. Parang rason, kung meron mga physical sicknesses or mga physical sufferings, yung mga satanic attack, maaaring inaatake na ng kaaway. Ito, sabihin, basahin po natin. 1 Peter 5, 8-9. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him. Stand firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Yung mga family ko ba natin nagkakaroon ng mga sufferings? No? The moment na sineryoso mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, makikita mo, maglalapasak na yung mga ganito, yung atake ng kaaway. At sabi ni Apostol Pedro, sabi niya, resist him, stand firm in the faith. Kasi alam niyo, sabi niya, hindi lang kayo, hindi lang tayo yung nagsasuffer, dito sa Angeles, kung pati yung ibang kapwa natin Kristiyano sa buong mundo, nagkakaroon din ng sufferings. Hindi lang tayo yung inaatake ng kaaway. So, yun. You remember Job? Bakit siya nagkaroon ng boils, nagkaroon siya ng everything? He's a righteous man. He's a holy man of God. He's considered a holy man by God. Sobra yung pagsunod niya sa Panginoon. I think siya sa mga nauna sa langit. So, anong nangyari? Bigyan siya ng karamdaman. Kinuha yung pamilya niya. Yung asawa niya, hindi naging mahalos yung tinalikuran siya. Di ba? Hindi tinatawag siya ng kaaway. Ito kasi yung gawain ng kaaway. Ito si Sister. The thief comes only to steal and kill and destroy. Araw-araw, lagi mo sinasabi, gusto kang patayin ni Satanas. Magbibihis ka palang pumunta dito sa church, gusto ka nang patayin para di ka makarating dito. Nag-iisip ka palang na maglingkod sa Panginoon, gusto ka nang sirain. Pagyan ka ng pain. Magaling yan, matalino si Satanas. Ano yan? Ilang libong taon na siya sa business ng panlilitla, panluloko, panindira, expert siya dyan. Ulit-ulit. Kung sa tingin ko, magaling ka na sa salita ng Panginoon, wala ka pong binatbat sa knowledge ni Satanas. Ulit-ulit niya na nabasa yung Bible. Lahat ng sermon, alam niya na.
Baka sabi niyo sa akin, alam ko yung sasabihin mo, yung sasabihin mo pa lang, alam ko na yan, kung tao pa lang, pabalik na ako. Sabi niya siguro, no? So, alam na niya, hindi kong taon na siya namumuhay. Paulit-ulit, kabisado niya na ang tao. Alam niya ang ng tao, alam niya kung paano sila yung tao, kapatid ng tao. Kasi ito yung gawain niya eh. Ito yung kanyang gustong gawin, masira tayo. And yan, nangyayari sa mga anak ng Diyos. May mga nararamdaman tayo minsan physically, biglang tumutubong karamdaman dahil yung kaaway, minsan, hinaadlangan tayo. Yan, sinasabi ko dati, baka yung muntik ka mabangga, kung gusto talaga ni Satas, madurog ka eh. Kanina, dito sa dalawang beses kami ngayon eh. Nung nandun kami sa Bining Palikong, ganun diretso kami. Lumabas ako sa shoulder ng kalsada para makailag. Dahil sa SUV yun, malaki. Tapos dito, may nag-aaway yata. Dito sa papasok na dito sa Malabanyas. Yung Innova, biglang dumanon sa harap namin. Nagulat si Sister Mitz na nag-pray ako ng bigla pero hindi niya nakita yung sasakyan eh. Sabi ko, nakita mo. Tapos biglang marurot, lahat ng mga sasakyan na kasalubong niyan. Binabangga niya. Umiilag sila lahat, hindi ilagan yung mga may kaaway siya. Di ba? Marahil plano na ni Satanas yun, yung madali niyang paikutin yung mga tao na walang Holy Spirit, gagamitin niya yung mga yun, lahat para sa iyo. So marahil, ginalit niya yung mga tao yun para maging patibok sa daan, ano? So, kasi yun yung gusto niya eh. Saktan tayo. Masira tayo. Kasi naglilingkod tayo. Ang pangatlo, spiritual discipline. Hindi naman laging si Satanas yung may kasalanan, no? May nangyari si Kuya, saan may Satanas to? Nakalimutan natin tingnan yung ating mga sarili, no? Kasi sabi sa Hebreo, chapter 12, verse 6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So kapag mahal ka ng Panginoon, minsan pinapalo ka din. At yung palo ng Panginoon, ito yung ayaw ko laging pray, Lord, hindi mo ako na maging mabuting tagapaglingkod mo, pero please Lord, wag naman po akong paluin. Palo ako ng Panginoon maraming beses. Physically, emotionally, spiritually. Mahirap palo ng Panginoon. Kung pinag-pray, wag mo naman akong paluin, Lord, itahata mo ako. Remind mo ako. Yun yung kahilingan ko lagi sa kanya. So mahirap pag pinalo ka ng Panginoon. Yung wala kang laban, yung wala kang magagawa kundi sumunod talaga eh. Wala kang magawa kundi Lord, magtitimu na ako. No? So sabi niya, hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So kapag pinapali mo ng Panginoon, nakaramdam ka ng pagkatama ng Panginoon, anak ka pa ng Panginoon. Pero pag hindi ka na pinapalo, malaya kang ginagawa lahat ng gusto mong gawin, at walang pagpapalo, walang pagdisiplina ng Panginoon, baka anak ko. Baka medyo tinatawid na tayo. Delikado yun. Kapag wala na tayong nararamdaman na pagkatama ng Panginoon sa ating mga buhay. Pag di na tayo pinaparalahanan. Sino ba yung magulang dito na gusto niya mapariwara yung kanyang anak? Meron ba? Wala naman. Alam niyo, si Trinos, si Tihay, nakapagyan ng malakas tuloy sa bahay. Hindi lang dito sa church kasi maraming taon makapahiya sila. Pero sa bahay, nakakawa si Sister Dix pag si Trinos, tinatama ko, mapulit siya. Hindi ko yan minsan, nayakapin ko siya ng mahigpit, hanggat di siya susuko, hanggat hindi siya mag-give up, hindi ko siya pipitawan. Kahit magwawalayan, kahit pati yung nanay, narikiusap na. Hindi mo siya tigilan hanggang hindi siya sunod. Kasi gusto ko maging tama siya eh. Minsan ganun ang Panginoon sa atin, tatama tayo. Papaluin tayo, minsan siguro gagapos tayo. Para hindi natin paggawa yung mga gusto natin gawin yung nakakasira sa atin. So yun po, yung maaaring tatlong kadahilanan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga physical sufferings. Yung natural na kadahilanan, hindi natin may iwasan. Kunyari, may COVID, maaaring nagka-COVID tayo lahat. Yung atake ng kaaway, pangatlo, tinatama tayo ng Panginoon. Basta pamalo ang Panginoon.
Yung nanay ko, ma'am, sa mamalo pa, pag kayo makapangyari. Okay, next. Yun, sige yung una, no? Physical suffering, sa experience natin yan. Pangalawa, yung spiritual suffering. Mga pagduro sa spiritual. Ito naman yung, it involves yung ating emotions, yung ating mga isip. Ito yung natutorture kayo araw-araw. Sino dito yung bigla na lang parang pagod na. Sino dito yung dumating sa punto na ayaw na. Sabi ni nanay, hindi, hapon, parang ayaw ako na eh. Ulit-ulit na lang. Yung problema kahapon, yung problema mo bukas, problema mo sa makalawa, sa susunod na buwan. Ulit-ulit na lang. No? Yung mga spiritual na problema yan, itatas yung emotion. No? Yung isip mo, yung kaluluwa mo, sa suffer. So, meron din mga kadahilanan. Ayan. Una, effect ito ng fallen world. Pumasok yung kasalanan sa mundo eh. Noong nilalang ng Panginoon ang mundo, sabi ng Panginoon, everything is good, everything is perfect. Pero pumasok yung kasalanan. Kaya yung perfect, naging imperfect. Yung good, naging bad. So, yun. Fallen world. Bakit? Lalo sumama kasi noong pumasok ang kasalanan, okay, balik? Mayroon? Ayan. Yung mundo natin na kinalalagyan ngayon is inhabited and ruled by demonic forces. Marahil, habang nag-worship tayo dito, habang nakikinig kayo sa sermon ni Pastor, may mga lumilipad-lipad ang mga evil spirit, no? Kasi si Satanas nga, nakapuntang langit eh. Nagre-report pa eh. So, ibig sabihin, they can be everywhere. They are spiritual being. Pag sinabing spirit kasi, it has to do with the being, ano? So, they are formless. They can be everywhere. Pwede silang mamasyal kung saan-saan. So, kaya minsan, kahit hindi naman nakakaantok, bigla kakaantokin kasi mayroong mihihit-ihit sa mukha mo. Gano'n. Antokin ka naman ganyan, no? Kaya nakaktos-aktos pa pala yung likod mo, kaya nantok ka. Pag-ulit, itirgas ka nung spirit. Sarap. Kaya gano'n, no? Pag-salita ng Panginoon, bigla kayo antokin, kahit hindi naman kayo naantok. So, nandyan sila eh. So, kasi sabi dito sa para mas manawaan natin, no? Sa Ephesians chapter 6, 11, 12. Kaya mahaba to. Yung about the armor of God. Sabi niya, isuotin niyo ang buong kasuotang pandigmaan ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban, ganun po natin ito, ay hindi laban sa laman, hindi sa dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadiliman ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa mga kalaagitan. Yung kaaway natin hindi nakikita, kaya ang hirap, no? Punta ka sa gera, di mo alam kung saan yung babarilin mo. Puro sniper yung kalaban mo. No? Kaya, the only chance na meron tayo is to put the full armor of God. No? Yung word of the Lord, yung sword of the Spirit, ano? Yung breastplate of salvation and everything. Yun lang yung protection natin. Ibig sabihin, ang Panginoon lamang yung ating protection. Kaya kailangan natin lagi mag-pray, magtiwala, mag-realize ng Panginoon. Kasi kung hindi, madali tayo matalo. Kasi hindi mo nakikita yung kalaban mo eh. Ikaw kitang-kita ka niya. Lahat ng ginagawa mo, nakikita niya. Sabi ng isang pastor sa akin, kaya ako mag-cast out ng evil spirit. Sabi ko, bakit po? Kasi, nakikita nila yung ginagawa ko eh. Baka sabihin niyo sa akin, kahapon, meron kang ginawa ganito. Ayun, pastor. So, di ba? Ultimate pastor na napagod eh. Kasi,
Actually, nangyayari yan. Yung nagka-cast out, ng evil spirit, tapos, loko-lokohin, yung na to eh, sa, yung pastor ni Sister Mitch. Pero hindi pa, wala pa si Sister Mitch, hindi pa siya Christian doon. Mga way back 2010, 2009. Si Sister Mitch actually, hindi naman siya gano'ng katagal Christian. So, meron siyang, may kasakian ng, Iglesia ni Cristo na lieutenant. Umiiyak na eh. Sundalo, umiiyak na kasi yung ngayon sa anak. Kaya kung tayong pare, huwag mo ako pinaglulukod, kasama tayo. Yung pastor ng iglesia, gano'n. So, narinig ni Pastor Alvin yun. So, ginawa niya, nag-fasting siya. Bago siya pumunta. Napasok pa lang siya, okay na. Hindi siya nag-cast out. So, side bit lang. So, yun, yung kaaway natin, hindi natin nakikita. Yung spiritual forces. Yung mga kasundaluhan ni Satanas na hindi nakikita. Kaya, nakakapag-inflict sila sa atin. Na-attack na yung ating spirit, yung ating soul. Yun yung ina-attacking naman nila. Hindi man yung physical na katawan mo, yung isip. Sabi nga ni Charles Stanley, the mind is the playground, the battlefield of the enemy. The mind. Mind and spirit are the same word in Greek. So yung mind mo, yung isip mo, yung spirit mo, yun yung battleground ng away. Yung kaluluwa natin. Yun yung ina-atake niya. Kaya minsan, malakas ka, minsan biglang hina-hina mo, good ka, nade-depress ka, nagkaroon ka ng anxiety attack. Kasi meron mga spiritual attacks. So we have to pray. Kailangan mag-pray lagi. Something is right. Kung kanina, we're living in a fallen world, kaya pinagkarihan ng mga evil spirits, something is right. Kapag may tama, you are doing well in your relationship with God. Kapag meron ka ministry, or about to do a ministry, or about to walk away from sin, kapag nag-decide ka na, nag-pray ka, minsan huwag kang bubulong, pag nag-pray ka, silent prayer ka lang. Baka maraming itong demonyo sumusunod. Alam nila na patalikod ka na sa kasalanan. Kaya sabi niya, pray to spirit. Kasi minsan naririnig nila tayo. Hindi minsan, lagi. Yan. So, kapag nakikita niyo yung mga ganun, gusto mong magbago, gusto mong magpakatito, gusto mong tumalikod sa kasalanan, gusto mong maglingkod sa Diyos, gagawin na lahat para hindi mangyari yun. He will block. Ayaw niya mangyari yun. Kasi manghihina yung kanyang kaharian. Mayroon tayong hindi naiintindihan. Yung pagsunod natin bilang Kristiyano, it affects yung spiritual war na hindi natin nakikita sa mga kalangitan. Merong gera na nangyayari. Hindi natin alam. So kapag nagiging malakas tayo sa pananampalataya, mas nagiging malakas yung mga sundalo naman na kakampi natin. Diba? So it affects that. So yun. Gusto ni Satanas manghina tayo. Tayo inatake kasi tayo mahina eh. Yung mga anghel, malakas sa mga yan. Lahat. When you have been praying for something, may pinapanalangin ka, at the Lord is about to answer. Or, kapag andyan na yung sagot, He will stop the blessing from reaching you. Sabi mo, Pastor, ito ba yan? Tingnan natin dito. Daniel, chapter 9, verse 13, Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ng pangunawa. Si Daniel, humingi siya ng wisdom kasi pinakitaan siya ng vision. Hindi niya maunawaan. So sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng pangunawa, katalikuhan. Bigyan mo ko ng wisdom. Ito pala yung nangyari eh. Yung sabi niya, nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya nagparito ako. So, nung nag-pray pala si Daniel, binigay na kagad yung sagot. Andiyan na, on the way na. Nung nangyari, 13, ngunit,
pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. Dito yung hari na tao. Kundi yung evil spirit, yung mga demon na naghahari. Yung mga leaders sila, di ba? Sa mga angel, may archangel. Di ko alam, archangel siguro, archdemon siguro, di ko alam tawag doon, no? Pero may mga leaders din sila. So ito yung tawag sa kanya, Prince of Persia. Pero hindi ko yung small prince ng tao, no? Sa loob ng isang araw, 21 days. So invest na 1 hour, andyan na yung wisdom na ibigay kay Daniel, napigil ng 21 days. No? Hanggang dumating si Miguel, si Archangel Michael. No? Ito yung pinakamalakas na angel sa tingin ko. Isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ang hari ng Persia. So yung angel, solo, siya nag-solo flight. So dahil nakadupla yung solo flight, no? Nag-solo flight yung angel, wala siyang kasama. Nahaanap siya tuloy, marami siyang kalaban. Buti dumating si Archangel Michael. So tinulungan siya. So iyon, iba yung nangyayari. When we pray, nagkakaroon pa ng giyera. Tatay na nakaaway, natigilan, yung makarating, yung blessing, yung sagot sa ating mga panalangin sa atin. Na baka mayroon kayong matagal na pinag-pray, stop lang sa ibabawin. Di ba karating, no? So, yun pa yung nangyayari. Hindi nyo alam, hindi gano'ng basta-basta yung sagot sa ating mga panalangin. Nagkakaroon ng matinding giyera. Baka narinig mong kulong kanina nagpuputukan na sila. Hindi naman. So, ganun po, no? You are doing something good. Meron kang ginagawang mabuti. Binibigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya, nakakatake kayo spiritually. Para maghina ka, para pawiin mo. Maglilipot ako sa Panginoon, ibigay ko sa iyo buhay ito. Gawin lahat sa tanas, para hindi mo gawin yun. Ngayon, after a week, kaya madalas di ba yung bagong baptize? Pag di-baptize siya, 1 month, 2 month. Ganun ako, nabaptize ako on fire. Lagi ako nag-absent sa church. Mangiinom ako nun Tapos, biglang, after, naman ako, bumalik na naman. Sabi ko, Lord, pagtitikod na ako sa iyo. Dinalak ko si Lord. Ito magkabata. Pero pariwara ko. So, nung ibinigay mo yung buhay ko sa Panginoon, nag-double time ng crowd. So, ganun. When you want to serve the Lord, kung meron ka responsibility, when you are doing well in the ministry, when you are doing well in obedience, ayan. Talagang gagawin ka lahat. Mawala ka lang. Alam niya kasi malapit nang dumating ang Panginoon, malapit na siyang itali sa loob ng sabi nila, yung pinoportray nila yung hell, si Satanas na mamalong mga tao. Hindi. Siya ang pinakakawawa pagdating sa impyerno. Nasusunog na siya, nakagapos pa. If you read Revelation, kaya ayaw niya na mangyari yun. Ayaw niya siya lang yung magparasan, gusto niya isampa yung lahat. Alam niya yung kahihinatnan niya galit na galit siya. Sabi, kung di lang ako, dapat kayo din. No? Okay, next book. Something is wrong. So, yung una, nasa tayo fallen world. Ang nalawa, you are doing good. Ngayon naman, something is wrong. When we sin, our spirit and soul mourn, producing spiritual fatigue. Hindi ko alam kung tama yung tayo kung dito. Kasi nagkakaroon tayo ng, alam mo yun, di ba paliwanag na anxiety, nagkakaroon ka na ng doubt sa faith. Sino dito yung hindi pa never pang nag-doubt sa Panginoon? Sino yung umabot sa time namin sa nag-question natin yung ating pananampalataya? Ako lang. So minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng doubt, o hindi man, nanihina tayo. Parang, Kristiyano ka, ikaw dapat ma-depress, pero umaabot ka sa gano'n. No? Minsan, yung mga kasalanan sa buhay natin. Kasi, yung kaluluwa natin, yung spirit natin, they are holy. They are created holy.
So kapag mayroong kasalanan sa buhay natin, nanghihina sila, nagmamanifest yun physically. Pero actually, yung problema ay spiritual, no? Hindi siya physical. Pero magmamanifest yan physically. Yan. So kapag yung relationship natin sa Panginoon, hindi na consistent, yung prayer natin, ito yung sa mga struggle namin sa awa. Yung prayer, yung Bible reading. Minsan karap pa rin yung Bible reading ko Kung nagkatin ako kay Tricross, minsan, basta mabasa ko lahat yung gusto mong basahin. Isang kulang, isang kunti lang. Maraming instruction. Obedience and ministry, are not consistent or non-existent. Doon, nagsasuffer tayo spiritually. Napapagod yung ating kaluluwa. Next. Ayan. Si Saul po, alam niyo po si Haring Saul? Ayan. He drifted away from God. Anong nangyari kay Saul? Na-depressed, parang naaning-aning siya. Yung, David, kantahan mo nga ako. Tinutugtungan siya ni David, Tapos bigla niyang, tawag ito, sisibatin. Buti nakakailan lagi si David, Ganon yung nangyari sa kanya. Kasi, na siya Na-predict na siya. Naraming niya na meron palang ibang pinili ang Panginoon. Papalit sa kanya kasi hindi siya sumunod sa Panginoon Yung marami siyang kasalanan sa buhay. Si David naman, he meditates on God's word day and night, even in his sinfulness. Simulan sa kung makasalanan si David actually. Bago pa man siya maging hari, yung unang asawa niya, di ba nakwento ko na yung simoso ako Nakwento ko sa inyo. Yung unang asawa niya, may asawa yun, si Jezreel yung pangalan. Nagtrabaho si David kasi hinahabol siya sa Saul. Wala siyang makain. So nagtrabaho sila. Kasama yung kanyang 30 mighty men. Kasi kasama niya yung mga friend niya, mga ibaw talaga, pero pang kasangga, So, kasama niya sila. Nagtrabaho sila, nagkalaga sila ng hayop, nagtanim sila, lahat ginawa nila. Nung panahon na ng sakot, hindi binigay. Yung ginawa ni David, pinatay niya yung amo niya. Kinuha niya lahat yung kari-karihan pati yung asawa. Yun yung unang asawa niya. Yun yung nanay nila, Absalom, si Absalom yung anak nila kumagulit sa kanya. Yung anak kumagulit yung buhay. So, si David, marami siyang ginawang kasalanan. Bawal kainin yung showbread sa temple. Pero nung gutom siya, kinain niya. Para sa Panginoon lang yun Kinain niya. Ang dami niyang binayulate si David, makasalanan. Pero iba si David. Kahit nagkakasala siya, hindi niya sinisira yung relationship niya sa Panginoon. He meditates on God. He maintained yung relationship niya sa Panginoon. He humbled himself before God. Pag nagkakasala siya, bumabalik siya sa Panginoon. He admits yung kanyang kasalanan. Nagsisisi siya. Si Saul, iba. Ginagawa niya nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, iwala sa tao, Nung naaning-aning na siya, di ba? Gusto niya pang buhayin si Samuel. Naghanap siya ng yung tawag dito, sorcerer. Tapos, tinawag yung kaluluwa ni Samuel. Pero nga si Samuel, dumating, may daladalang manig. Hinampas siya si Saul. Na-istorko mo ako. So, mas may tiwala siya kay Prophet Samuel. So, yun yung nag-anoint sa mga ito. Kesa sa Diyos, nagbigay ng anointing. So, yun yung pinagkaiba, nagkasala siya, walang pagsisisi, walang pagpapakumbaba. Si David, nagkasala, pero may pagpapakumbaba, may pagsisisi. Although, ulit-ulit din doon siya, Actually, ganun tayo sa buhay. Kaya, next. King Saul is full of jealousy. Kasi nga, natalaman niya na anoint si David as king. Puno siya ng anger. Galit na galit siya. Gusto niya patayin si David. Ilang beses niya minanting yan. Lahat ng ginawa ni David, siya mismo nagsabi si Saul, lahat ng ginawa mo sa atin, napakabuti mo David. Pero, lalo niya gusto patayin. Lahat ng ginawa ni David kay Saul,
butihan. Pinagtikuran niya, iginalang niya bilang hari kahit alam ni David na siya yung hari. Iginalang niya, hindi niya sinaktan sa Saul. Di ba? Pero si Saul, puno ng selos, galit, pride, David is full of worship and prayer. You want to know? Read Psalms. Send me yung Psalms. Nakita niyo kung gano'n nag-worship yung isang makasalanan David, kung paano niya binigay yung buhay niya sa Panginoon. Okay. So, conclusion natin, mas mahaba kaysa sa Batya. In this world, we will have troubles, whether you want it or not. We are not excused. Actually, mga target tayo ng kaaway. Yan, usahin po natin. We have suffering. Meron tayong mga pagdurusa. Some might last for a lifetime. Marahil yung mga pagdurusa natin, dala-dala natin hanggang sa mamatay tayo. But as we grow deeper, pag mas nakilala natin ang Panginoon, na mas naunawaan natin na bakit dumating yung mga pagsubok na ito. Siguro lahat ng pagsubok na dumating sa ating buhay ay blessing in disguise. You agree? Yung pagsubok, kapag nag-grow ka, mas nakikilala mo ang Panginoon, mas nakikita mo na yung pagsubok pala pagpapala. Usap kami ni Brother Heads, kahapon sabi ko, meron sa puso. Nalimitahan ako. Parang, binigyan ako ni Lord ng limitation. I cannot fully excel sa mga kung saan ako magaling. Hindi ko magamit yung talento na binigyan ng Panginoon sa akin. Dahil dala ko sakit sa puso may limitation. Pero, sarang, kasi imagine mo pag nang-reach ko yung full potential ko, nagawa ko yung mga talento. Kung bakit hindi na ako ngayon. Baka mayabang na ako ngayon. Mayabang ko yung naman tawid, sige na siya ako. Alam mo yun? Yung mga pagpapala, blessings yan. Bakit? Number one, they strengthen us. 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart, but though our outer man, yung katawan natin is decaying. Magkakaroon tayo ng mga may karamdaman dito. It's decaying, naghihina, humihina, nag-fade. Yet our inner man is being renewed day by day. Yun yung pinakamahalaga. Lumalakas tayo spiritually. Naghihina man yung ating katawan. Okay lang yan, basura yan. Basura ang katawan na ito. Maiiwan to, itatapon to. Minsan ito yung magtutulak sa atin papuntang impyerno, pero may iiwan siya dito sa lupa. So kahit masira-sira kaya ano pa mangyari sa katawan na ito, okay lang. Importante, yung totoong tao na nasa loob natin. Yung totoong tayo, yung ating kaluluwa, lumalabas. Araw-araw. Make sure, sa lahat ng ating mga sufferings, pagdurusa, lumalakas tayo spiritually. Di ba ay panghina yung katawan? Yun naman papuntayan Kahit ano pang gawin mo sa katawan mo, doon papuntayan. Masisira, makikasakit, and everything. We are not excused. Importante lumalakas tayo. Pangalawa, they purify us. 2 Peter 1:6-7, sa ganito, kayo'y nagaganap pagkamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Sabi ni Apostol Pedro, para sa mga sinuman yung kanyang sinulatan, para sa atin. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, pagkamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Make sure hindi nasasayang yung trials. Huwag kayo magalit sa pagsubok. Masalamat tayo. Kasi nagiging mas matatag, nagiging mas puro yung ating pananampalataya. Huwag tayong masira ng pagsubok. Dapat tumatag tayo. Dapat maging mas malakas tayo sa mga pagsubok. Sufferings are purifying fire that brings us closer to the Lord. If you cannot carry your cross, you cannot be a disciple of the Lord. Diba? Sabi niya, take up your cross daily and follow me. Cross represents suffering, punishment, pain, shame.
Yun ang nire-represent ng cross. Sabi ng Panginoon, carry your shame, your pain, suffering every day if you want to be my disciple. Again, you are the target of the enemy. You will suffer and follow Christ. Pero ito maganda, no? Pangatlo, they'll bring us closer to God. Next is that. Kung may sakit kang nakakamatay, you will learn to trust God every day. Sabi ko sa asawa ko, I praise God. 41 na ako. Never expected to reach this age. Yung kakwentuhan kong kaibigan ko na ano din siya, valedictorian. Athlete din, parehas kami ng problema. Namatay na nung 25 years old siya. Yun yung pangarap ko Lord, nung 25, okay na ako. Kasi pag ina-attack ako, talaga mamatay na ako. 41 now. Hindi ko sinasabing malakas yung pananampalataya ko, but then, you will learn to rely on God's grace kapag meron kang matinding karamdaman na maaari kang mamatay kahit tulog ka. You will learn to trust God, no? Kapag meron ka magsubok. Kasi dito po, God's grace even more, no? Because in your suffering, His strength is made perfect. Sabi ni Paul, Lord, gamutin mo naman ako, pagalingin mo ako. Sabi ni Paul, 3 times he pleaded, siguro nag-fasting siya. Di ko alam, ilang buwan. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi, Paul. Hindi ko alisin yung karamdaman mo. Sabi niya, for my strength is made perfect in weaknesses. When we are weak, that we are strong. Kasi wala na tayong ibang pag-asa, kundi yung kapangyarihan namin ng Panginoon. At yung kapangyarihan ng Panginoon ay mas higit, no? Sa kakayanan, sa kapangyarihan ng tao. Sometimes we trust sa ating mga kakayanan. Mas nagtitiwala tayo sa mga doktor, nagtitiwala tayo sa expert, no? But then, kapag wala ka ng choice, may trust the Lord. When you trust the Lord, you will know, you will understand, you will experience, grace ng Panginoon, You will learn to depend sa strength, sa grace, sa mercy, at pag-ibig ng Panginoon. When you have nothing, pag wala kang masasandalan, sundan ka sa Panginoon, you got God. Huwag natin gawing last option ng Panginoon. Dapat naging first option. To those of you, sa atin po, sa lahat ng mga faithfully na naglilingkod sa Panginoon, pero alam ko, when you serve the Lord, I know, you are under attack. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, alam ko, lahat ng mga naglilingkod dito sa Panginoon, you are under attack. Marami tayong project ngayon sa church. Puro pera yung project natin ngayon. Kailangan natin mag-raise ng mahigit 100,000. Anong nangyari? Si Brother Kenneth na dati nagpapatutang. Sabi, parang, utangan niyo ako, parang ganun dati. Ngayon, nagkakaproblema sa finances. Amen. Kahapon, nag-expect ako ng payment. Wala pumasok na estudyante. Sister Mitz, lahat ng mga dapat magbabayad, biglang tumitigil. Biglang di mo babalik. Kasi, yun yung gusto mong ipaglingkod sa Panginoon, kinukuha ng away. But then take heart. Hindi tayo basta-basta magpapatalo. Next. Yan, Romans 8:18, yung ating pong text. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Marahil, hindi ka na magtagumpay dito sa mundo, pero wag naman sana, hanap ko, panalangin ko, maging matagumpay tayo. Pero kung hindi man, kung yung pagdurusa man natin habang buhay, dahil sa mundong ito, kung hindi man kasalanan, it's okay. It's okay. Put your hope doon sa future. Yung lagpas pa sa hangganan ng buhay mo, lagpas pa sa hangganan ng mundo. Yung prepare ng Panginoon sa hinaharap. Sabi niya, walang katulad yun. Walang pinatbag,
yung mga paghihirap na dinadanas natin sa mundo ito, doon sa reward na naghihintay para sa atin. Tutagan mo, kapatid, tibayan mo, meron kang reward doon. Wala dito, nandoon. Marahil, puro suffering na lang yung buhay. Okay lang. Ganda naman yung promise ni Lord. Maiksi lang yung buhay sa mundo. Ganito lang. Yung buhay sa langit, walang hanggan. Are you serving God? Yet you are suffering? You are probably doing well. Marahil, nagagawa mo yung tama. Na nagsasuffer ka. When we decide to serve God, it's not for you just coming in. Okay? We decide to serve God. No? One day, you will hear your master. No, ito yung goal natin. One day, you will hear your master say, well done, good and faithful servant. Come and join your master's rest. That's the goal. Kaya katulad siya. Kaya na, kapag ginagawa ko yung negosyo, bigla akong tumigil. Sabi ko, Lord, sabi ko, i-guide mo ako. I want to hear that word. Good and faithful servant. Come and join your master's rest. Sabihin ng Panginoon sa atin, well done. Ang well done, para po sa mga ligtas, para sa mga lingkod, hindi para sa slave. You know? Well done, good and faithful servant. Come and enjoy your master's rest. It's the goal. Okay, so let us live our life of suffering joyfully for the glory of our King. In this life, there will be troubles. Promise yan. Sabi ng Panginoon. In this life, there will be trials. There will be suffering. But let us live joyfully, while we suffer for the glory of our King. One day, matatapos na lahat. One day, we will be in heaven. And wala na lahat ng suffering na yan, lahat ng problema. Wala. Let us be heavenly minded. That's right. Father God, salamat po sa mga verses na aming nabasa mula sa inyong salita po. In your presence, I will bow myself and seek your